Kasalanan na ho nila kung marinig ng anak nila sa social media yung pagmumura ng vlogger. Walang problema dun. Tandaan ninyo, sir, Representative Congressman Barbers, hindi responsibilidad ng mga vlogger na magpakatino. Hindi ko sinasabing kinukonsintihin ko yung mga tarantadong vlogger, ha. Pero para sabihin natin na yung pagmumura, yung ganito-ganito, aba, hindi ho responsibilidad ng mga vlogger yan na sabihan yung mga bata, oh, wag kayo makinig. Hindi ho. Responsibilidad ng mga magulang yan na anong ginagawa? Ayun, nagchichismisan sa labas. Anong ginagawa? Ayun, nagsusugal. Kasalanan na ho nila kung marinig ng anak nila sa social media yung pagmumura ng vlogger. Walang problema dun. Tandaan ninyo, sir, whether yan ay nagko-quote ng scripture, nagpipreach, or nagmumura, yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon as a freedom of expression. As a matter of fact, sir, meron pong jurisprudence dyan na ang I think it was putang ina ay expression. Ibig sabihin, hindi yan illegal, hindi po yan bawal. Supreme Court po nagdesisyon yan. I-google nyo po, sir. Kung ayaw ninyo, itanong ninyo kay Attorney Google. Tabi nyo yun, si Dan Fernandez. Meron po yan jurisprudence na yung expression na putang ina ay expression. So, ano ibig sabihin nun, sir? Kung expression yan, yan ay protektado ng ating saligang batas. Martial na nga ba sa Pilipinas? Naku po. Dahil ipakukulong na ba ang mga vlogger? Naku po. Uunahin daw si Boss Dada at saka si Jay Guevara. Bakit eh? Eto na nga, pag-usapan na po natin ito kasi mainit na mainit po ito. Galing pa po sa oven. Etong issue na ito na kung saan tila ipakukulong daw ang ng mga vlogger. Kaya no, ang plano kasi meron ako narinig eh. Ewan ko kung totoo ito meron narinig dyan sa tabi-tabi dyan sa kanto. Kasi next week, ano na po yun, huling linggo na po yun ng House. Kasi after that, campaign period na. So simula ng kampanya. So, wala nang mga hearing. Congressman pa rin po ba sila? Pero wala na hong mga session dyan dahil nga kampanya na, di ba? Alam naman po natin yan. Kaya nila itatapat next week yung pagtawag sa mga vlogger para pag may kinontempt sila, mahaba ang pagkakulong. Naku po. Nakikinit ako na yung mga mangyayari. Unless mapag-isip-isip sila kasi nga po ilalantad na ho natin itong kanilang bagong iniisip. Di umano, ha? Ayan po yung narinig ko lang. Hindi ko naman sinasabing totoo. Pero narinig ko lang yan. Yan daw ang plano. Sana hindi totoo. Sana ho, hindi totoo. Dahil baka akala ninyo nilalang lang nyo mga vlogger pero mas marami pa pong follower yan kaysa sa mainstream media. So ang akin lamang po, sana yung patas lang. Hindi naman po natin sinasabing kilingan ninyo ang mga vlogger, pero patas lang. Pag nagpatawag kayo ng mga vlogger na sumusuporta sa dating Pangulo, magpatawag din po kayo ng mga vlogger na sumusuporta sa kasalukuyang Kasi sa totoo lang, mas marami yung fake news sa mga animal na yan. Mukha pa lang nila, fake news na eh. O diba? Kahit nga yung gender nila, fake news na. Kaya po sana patas lang. Yun lang unang atin eh. Yun lang sa atin. Pero iba ho kasi naririnig natin na tila talagang tutuluyan daw, tatakutin. Ika nga, bakit ba kasi nangyayari ito? Kasi alam natin, malapit na eleksyon. Kailangan na may mga kampanya sa kanila na walang titira sa kanila para hindi sila nadidistract. Kaya tatakutin nila itong mga kilalang mga vlogger. Naku po, patay tayo dyan. Hindi po ako kilala ha. So ito na nga, simulan na ho natin itong usapin ho dito ha. At tingnan mismo natin dito sa nagpasa ng panukala na ito. Ewan ko kung ano nasa isip nito. Ayan.
61% sa mga na-survey, aprobado po yung ginagawa ng Quad Committee, no? So ito naman yung... Yun po ang sa tingin ko fake news. Yun ang totoong fake news. Yung 61% aprobado daw ang ginagawa ng Quadcom. Malaking katarantaduhan yan. Fake news yan eh. Ito, tinatanong niya po, hindi po siya nagsabi nun, na tinatanong niya po dito sa kausap niyang si Barbers. Extreme nang is yung on the other end nga of the spectrum, kung ito nirereklamo niyo yung mga bumabati ko sa inyo, meron naman ang majority naman 61% approve of what you're doing. Let me be clear, Ali, no? Hindi kami nagrereklamo sa bumabati ko sa amin. Ang nirereklamo po namin... Parang hindi ako naniniwala. Naniniwala ba kayo mga kababayan ang nirereklamo nila? Hindi daw yung mga bumabatikos? Tayo na lang, Kong, naglolokohan pa. Kasama ng milyong-milyong Pilipino, pribado man o nasa gobyerno, ay yung pagkakalat po ng mga peking news o peking mga issue. Ayan, linawin natin yan, paninindigan nyo yan, panindigan nyo yan, sir. Kasi ako, sigurado ako, 100%. Ang Banateros never nagpakalat ng fake news. Kasi bawal na bawal sa amin yan. Bawal na bawal sa aming Banateros, unang-una. Kasi siyempre, hindi lamang po kami Banateros, but we also anchor of sa SMNI. So, alam mo yon, yung image na yon, pinananatili naming totoong balita lang ang aming binabalita at nire-reactionan lang namin yung mismo mga balita. So, sa amin, kabilin-bilinan ko, bilang kanilang coordinator at founder, sinasabi ko sa kanila, huwag kayong gagawa ng chismis, huwag kayong gagawa ng kung ano-ano, huwag kayong basta-basta magre-react sa chismis. Kasi marami dyan nagbibigay ng pain tapos mag-react ka, yari ka, bitag ka, di ba? Hindi dapat ganun. Ako, sabi ko sa kanila, before you react, you verify kung yan ay totoo o baka naman kwento-kwento lang. Kaya kami, pag binabasa kami, ang gagawin namin, i-vet namin sa isa't isa. Vet hindi bet. Linawin ko lang Dan Fernandez, vet. Sinasabi, eto para lang sa kaalaman yung mga taga-subaybay ng Banateros. Kami po ganyan. Pag meron po kaming nabalitaan, ang kabilin-bilinan ko sa kanila, huwag kayong makikipag-unahan sa reaction. Kasi marami dyan nakikipag-unahan sa reaction para maraming manood sa kanila. Ang problema, marami dyan ang nanununog. Gawain niya ng mga kalaban. Yung manunog, magpapain ng fake news. Pag nag-react ka, patay ka. Ngayon, fake news ka. Di ba? Sabi ko sa kanila, it's better to verify it at malate na kayo mag-react, pero at least naandoon yung integrity na ang nire-reactionan nyo lang ay totoong balita. Yun lang. Kung meron man kayong reaksyonan dahil merong hindi binalita ng ibang mainstream media dahil nga bayaran yung iba, alam naman natin. Halimbawa, yung kay Tulpo, yung doon nahuli sa tawag dito sa bus lane. Kami meron daw kaming paraan para anuhin ang fake news. Paano po? Itatanong namin ngayon sa aming opisina sa SMNI. Ito ba ay totoo? Saan po ba galing itong picture na ito? Yan, ganyan po kami. Yan ang nililinaw ko lamang po sa Banateros po yan. Kaya sir, panindigan ninyo yan, sinasabi ninyo that you are not, okay? You are not against those who will criticize you or those who criticize you, but you are against fake news. Pag dyan, kasanggaan nyo kaming Banateros dahil I hate fake news. Biktima ako ng fake news at chismis ng ibang tao. Kaya galit ako dyan. Hindi ko gusto yan. Yang fake news. Pag fake news, tinatabla namin yan. At kahit pa kung sakali lang pero hindi pa naman nangyari to, may mali kaming na-share. We will make sure to issue, 'di ba? Na humingi ng sorry, na bawiin at sabihin, ito mali po pala ito. Pero hindi pa naman nangyari sa amin yan. Pero ganun po kami ka-responsable.
Kaya nga po, sir, kung yan talaga ang sinasabi ninyo, hindi dahil sa nakikriticize sa inyo kayo nagagalit, panindigan nyo yan. Kasi sir, ibabalik ko sa inyo yan sa panahon na kayo'y magtanong sa Banateros. Wala akong problema, mag-criticize sila sa amin. Sabihin nilang bobo kami, sabihin nila kami, tanga-tanga kami dyan sa Kongreso. Pwede. Sabi mo yan, sir, ha? Sabi mo yan, sir. Sa'yo lang galing yan. Pwede namin kayo sabihin na bobo, tatanga-tanga. Sabi mo yan, sir, ha? Panindigan nyo yan, sir, ha? Panindigan nyo. Wala akong problema yon. 24 oras, 365 days in a year. Pwede ho nilang gawin yon. Pero yung magpakalat ka ng fake news na hindi naman wala namang basihan. Halimbawa, no, I'm just using the issue that was thrown at me, no? Ako tinawag na drug lord, no? Tayong dalawa lang naman nag-uusap, Ali at si Pat, no? Tatlo lang naman tayo. Gusto ko sana kayong tanungin, kayo ba'y naniniwala na ako'y drug lord? Wag mo i-on the spot yung mga nag-i-interview sa'yo. Hindi, mali ka. Hindi ko alam. Actually, sa totoo lang, hindi ko narinig yan. Ewan ko, hindi ko narinig yan yung drug lord si Barbers. Ewan ko kung sino nagbalita niyan. Sino ba nag-share niyan? Sino ba nagpakalat niyan? Sa totoo lang, pakisulat nga po dyan sa baba kung sino nagpakalat. Kasi hindi ko po alam yan eh. Actually, narinig ko lang yan nung pinanood ko ito na meron palang issue na drug lord or something si Barbers. Hindi ko po alam talaga yan. Never ko narinig yan. So kung sino man yung vlogger na nagpakalat niyan, pakisulat nga dyan sa baba para tingnan ko kung ano yung pinagsasabi niya. So alam mo kami, kasi nga, alam mo pag wala po kaming hinahabol. Wala po kaming attempt to curtail the freedom of expression and freedom of speech. Di nga. Gusto pa namin palakasin ito. Pero dapat po meron pong responsableng pagpapahayag, no? Meron pong Pero may problema tayo dyan, sir. May problema tayo dyan. Mamaya sasabihin ko ano yung problema natin. Kita nga, disiplina sa atin. Huwag po natin ituro sa mga kabataan yung mga pagmumura, pambabastos. Dahil alam po natin, yung mga anak at mga apo natin ay meron pong access sa social media. Sandali ho, sir. Una-una, hindi ho responsibilidad dyan ng mga vlogger. Hindi, kasi I think lumalagpas na po kayo sa responsibilidad ng mga vlogger eh. At saka ng mga magulang. Alam nyo, eto sabi nga nila, naalala ko to yung sinabi ni Jim Carrey. Kilala nyo si Jim Carrey? Yung nagluto ng chicken curry. Si Jim Carrey. Si Jim Carrey, yung sa Liar o sa Ace Ventura. Nakaluma-luma na yan. Sikat na artista yan eh. Sabi, yung siya i-introduce niyo na si Eminem. Si Eminem, yung palamurang rapper. Alam naman po natin yan. Sabi niya, in English pero tatagalogin ko na lang kasi mahina siya magtagalog eh. Ako na magtatagalog. Wala namang problema sa lyrics ni Eminem kung ang mga magulang ay ginagabayan ng kanilang mga anak. Sa madaling salita, Representative Congressman Barbers, hindi responsibilidad ng mga vlogger na magpakatino. Hindi ko sinasabing kinukonsintuhin ko yung mga tarantadong vlogger Pero para sabihin natin na yung pagmumura, yung ganito-ganito, hindi ho responsibilidad ng mga vlogger yan na sabihan yung mga bata, wag kayo makinig. Hindi ho. Responsibilidad ng mga magulang yan na anong ginagawa? Ayun, nagchichismisan sa labas. Anong ginagawa? Ayun, nagsusugal. Kasalanan na ho nila kung marinig ng anak nila sa social media yung pagmumura ng vlogger. Walang problema dun. Tandaan ninyo, sir, whether yan ay nagko-quote ng scripture, nagpipreach, or nagmumura, yan po ay nasa ilalim ng ating konstitusyon as a freedom of expression. As a matter of fact, sir, meron pong jurisprudence dyan na
ang I think it was putang ina ay expression. Ibig sabihin, hindi yan illegal, hindi po yan bawal. Supreme Court po nagdesisyon yan. I-google nyo po, sir. Kung ayaw ninyo, itanong ninyo kay Attorney Google. Katabi nyo yun, si Dan Fernandez. Meron po yan jurisprudence na yung expression na putang ina ay expression. So ano ibig sabihin nun, sir? Kung expression yan, yan ay protektado ng ating saligang batas. Meaning to say, sir, we cannot say, oy, wag kang magmura, wag kang magbigay ng expression mo sa social media kasi may nanonood na bata. Sir, hindi na kasalanan ng vlogger yan. Kasalanan na ng mga magulang na hindi nila binabantayan ng anak nila. Kasalanan na po yan ng mga tarantadong mga tatay at nanay na walang ginawa ko hindi mag-inom, magchismisan, magsugal, at wala sa bahay. At higit sa lahat ng bababae at nanlalalaki. Gets ninyo? Responsibilidad ng mga magulang yan, huwag nyo nang ipasa sa vlogger. Ngayon, kung gusto ninyo morality, aba sir, umalis po kayo sa kamera, mag-preach na lang kayo. Yun, turuan ninyo ang taong bayan, mga Pilipino na maging morally good. Wala namang problema dun eh. Pero as a congressman, as a lawmaker, anong sabi ng ating batas? You cannot, diba? You cannot pass any law abridging freedom of speech. Walang batas na pwedeng gawin na lalabanan ng freedom of speech. Mr. Congressman Barbers, hindi ko maintindihan kung anong purpose ng hearing na ito. Supposedly, meron tayong tinatawag na hearing, it's because in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya kayo may hearing para gumawa ng batas o di kaya amendahan ang existing na batas. Kaya hindi ko maintindihan kung para saan itong hearing na ito. Malinaw pa sa malinaw na nasa konstitusyon natin na lang pwedeng gawing batas para harangan ng freedom of speech. Ngayon, sir, you might say, freedom of speech is different from libel o kaya malicious imputation sa isang tao, di kaya defamation. Correct. You are right. There is a limitation sa freedom of speech. Kaya nga pumapasok ang libel, pumapasok ang slander, pumapasok ang defamation. Pero sir, may batas na po tayong ganyan. As a matter of fact, sa fake news, may batas na rin po tayo dyan. Hindi ko maintindihan, sir, bakit hindi natin alam to? Hindi mo pa po ba alam yan? O nagtatanga-tanga lang po ba tayo? Lahat ng binabanggit ninyo dito sa interview ninyo ay batas na po. Kung merong agree ako sa iyo, sir. Yung nagpakalat ng fake news sa iyo, idemanda mo. Kasi may batas dyan. Huwag mong demanda ng libel. Ang hirap magpatunay na merong malicious imputation dyan eh. O yung, sorry. Merong actual malice. Mahirap patunayan yan sa husgado. Pero about fake news, meron yan. May batas sa fake news. Tama po ba ako, sir? Don't tell me mali ako. Kasi taalala ko yan. Pinag-aralan namin yan nung panahon na nasa PCOO si Madam Mocha Uson, si Assistant Secretary Madam Uson. Pinag-aralan namin yan. Ano ang fake news? Sa ano yung nagkamali lang? Yung wrong news. Kasi fake news, sasabihin natin, di ginagawa na mainstream media. I doubt. Pero wrong news, sigurado ko, maraming wrong news ang nagagawa ang mainstream media. Kaya nga, we have to define fake news from wrong news and ano yung pwedeng parusahan ng batas. Di ba? Kaya nga sa fake news, may intentional na magpakalat o mag-misinform ng tao. So, ibig ko lamang sabihin, existing law na yan. Ano pa ang gusto ninyong gawin? Bakit may hearing? Kaya tuloy,
ang taong bayan, pinagdududahan ng inyong motibo. Na ang motibo ninyo ay talaga i-threaten or takutin o warningan ang mga kumakalaban sa administrasyon o di kaya dyan sa pakpeking Panginoon ninyo. So sana ipaliwanag mo anong batas yun na gusto ninyong ma-produce from this. Yan ang dapat nyong linawin. Ngayon, kung kayo ipapayag na matuto sila ng mga pagmumura at pagkakalat ng fake news, doon ho natin ipakita dyan sa hearing na yan. So, mapapatunayan nyo naman, Kong, na kasi nga, nasa payroll ninyo ng nasa payroll ng mga illegal na pogo. At saka drug lords. Itong mga, Ang ganda ng tanong ni ma'am. Ang ganda. Kasi statement yan ni Barbers na ikinukunik niya sa Pogo, ikinukunik niya sa ang funder daw niya mga drug lords. Ang tanong niya, mapapatunayan nyo kaya? Na ganyan. Kasi ako, ewan ko kami, sa totoo lang ako ilang beses na po ako nakatanggap ng tawag. Hindi lang spam text hindi lang spam email Pero aside from sa email nga, meron ako natatanggap na gustong mag-sponsor sa aking mag-advertise, ika nga. O di kaya pumasok ako sa isang alam mo yun, betting. Yung bet yan, eto betting talaga to. Dan Fernandez Hindi to yung vetting mo. Yung betting. Ibig sabihin yung bayad-bayad, yung sugal. Pumasok ako dahil sabi nga nila, Banat Bay, bawat video mo, maabot ng ganito kalaki. Alam mo, laki ng kikitain mo dyan. Pasok ka na sa sugal. Kalagitnaan lang ng mo, i-announce mo. Ako walang problema ako sa advertisement. That's part of life. Kahit mainstream media, nag-advertise. Pero, sinisigurado kong hindi sugal. Bakit? I am. Actually, we are. The entire Banateros, yan ang prinsipyo na aming pinangahawakan. We are against gambling. So, sir, anong sinasabi ninyo na at mapapatunayan nyo ba na merong kinaugnayan ang Pogo? At yung sa drugs lalong-lalo naman. Kaya nga gusto namin balik si Duterte para mamatay lahat ng addict pati drug lords Pero kasi yun masyado nang malayo sa possibility. Etong Pogo, sige nga, paano nyo sasagutin? Yung mga vloggers na to. So, gaya rin nila, tayo ay merong suspecha, bakit ang aming basihan dito, hindi naman po siguro masipag na ito ay gumawa ng mga content para makapanirang puri kung wala pong nasa likuran nila o nagbabayad sa kanila. Gusto kong Congressman, ako na magtuturo sa inyo, Para at least bago mag-hearing, alam nyo na. Alam ko pinupunto ninyo Kaya nagtsatsaga yung iba mga vlogger, kalabaning kayo, ang punto, criticize kayo, o kaya yung sinasabi nyo magpakalat ng fake news dahil sa binabayaran sila. Sir, hindi ho. Alam nyo kung bakit? Eto, sa inyo ko na lang sasabihin. May umami na nga May umami na nga sa kampo ng administrasyon nang sabi niya bayaran siya. Kung bayaran at bayaran, walang magbabayad sa paninira sa gobyerno. Walang pera. Unang-una, ang mga Duterte hindi nila gawain yan. Alam ko yan. Kasi nga, parte ho kami. Tandaan ninyo, Assistant Secretary si Mocha sa SOCMED. Walang budget na ibinigay sa amin. Mocha, ito Assistant Secretary ka SOCMED. Ito, pamigay mo sa mga vlogger. Walang ganun. Ako na magsasabi sa'yo. Walang budget ang opisina namin noon para mamigay ng budget sa sa SOCMED. Ang mga Duterte, they don't need that. You know why?
Because they're too popular. They're too popular. Kaya ako naniniwala may mga peking Duterte vlogger din. Bakit? Kasi nga, the Duterte are too popular. When you make a content for Duterte, for sure, may views yan. Kung may utak yung gumawa, ha? Sure ako may views yan. Kasi nga po, malakas talaga ang Duterte sa social media. Sa madaling salita, talagang media magnet, ika nga ang mga Duterte. Hindi mo na kailangan bayaran ng vlogger para kumampi sa mga Duterte. Matik na po yun. Sinasabi ko na sa inyong katotohanan, ang tunay na mga bayaran ay yung kumakampi sa administrasyon. Nakita niyo yung rally nila? Nakita niyo? Sama-sama na yan na administrasyon, pink, makakaliwa. Tinatae, walang pumupunta eh. Manood pa kaya? I-compare nyo, sir. Diba ho? I-compare ninyo. Ako, hindi po ako nagmamalaki. Ito, hindi ho ito pagmamalaki with all my humility. Hindi ko to iniisip, hindi ho lumaki ulo ko. Pero siguro naman, sir, meron akong karapatan na magsalita. Na pagdating ho sa mga Duterte vloggers, isa na po tayo sa top. Okay? Hindi ko ito pinagmamalaki, ha? Hindi ko ito pinagmamalaki. Bakit ko sinasabi ito? Tingnan nyo ho kasi yung mga vlogger sa administrasyon. Walang views, walang subscriber, wala lahat. Yun ang kailangan ng pera para mag-vlog. Dito sa amin, wala. Ako, sinasabi ko ho ito kasi meron sa kahit pa paanong authority magsalita ng ganito. Bakit to? Wala ho kaming bayad. Bakit kami nagbablog? Kasi nga ho, may views eh. Sabi mo may views. Ayan. Diyan sa views, kumikita kami. Hindi na kami kailangan bayaran ng pogo, bayaran ng drug lord. May kita ho sa vlog eh. Marami ho nanunood eh. Di ba ho? Hindi namin kailangan mabayaran. Pero yung vlogger sa administrasyon, may umamin. Hanapin ninyo. Initial niya MG. May umamin. Sinabi niya bayaran siya. Siya pa nga daw ang pinakamataas na bayad. Pinakamataas, highest paid vlogger. Sabi niya, if there is a highest paid, meron kayang high, meron kayang mid, meron kayang lowest. Kasi highest siya. Hindi mo pwedeng sabihin na highest ka kung wala kang mid or high or di kaya low. Tama, mali. Common sense. You won't say that. Pero umamin yung gago at sinasabi niyang bayad siya. Kaya nga sir, kung hindi nyo iimbitahan itong gagon to, halatang bias na po kayo. Kasi ito mismo umamin. Umamin po siya na bayaran siya. So dapat atin po itong di ba? Imbitahan. Inyong pong imbitahan. So ano punto ko lang dito? Maliho yung ano nyo yung pag-assume nyo na porket nagbablog against you o ano ay binayaran na ng pogo kasi bakit siya na nagbablog? Hindi ho. Kaya nga nagbablog, may kita yan eh. Di ba? May views ho eh. Bakit hindi magbablog? Kaya nga ang tsatsaga nung iba, talagang vlog sila ng vlog. Wala namang problema yun. Parang tulad din naman ng ano yan, ng media. Ano media? Bakit sila naggagawa ng content? Kasi may nagpapa-advertise sa kanila. Ganon din ho sa social media, sa YouTube. Kaya gumagawa ng video kasi nakamonetize yan. Ganon lang kasimple yun. Not because may nagbabayad. Una-una, hindi mo na kailangan. Dahil eto maging matuwid ka lang na vlogger, maging totoo ka lang na vlogger, maging honest ka lang na vlogger, isabihin mo lang ang katotohanan, mag-aral ka lang, kikita ka sa pagbablog. Kikita at kikita ka. Diba ho? Kaya nga, may advertisement ho dito sa YouTube eh. Mapapansin nyo, mag-a-advertise dyan. Huwag nyo namang skip. Nagtsatsaga po yung mga yan dahil po merong advertisement din kahit papaano dito sa YouTube. Kaya apaka-importante sa mga subscriber ko.
para mapanatili nating independent ang channel na ito. May membership fee dyan. Kung gusto nyo lang naman. Wala nang pumapersa sa inyo. At huwag nyo na rin skip yung ads. Hindi ganun di ba? Doon lang tayo sa katotohanan. No, ako hindi ko naman nilalahat, no. Ali, marami po tayo magagaling, matatalino at mga responsableng mga vloggers, no. Ang nakakalungkot lang ay meron pong nakakasingit dahil nga po walang regulasyon, wala hong limitasyon, may nakakasingit na mga bugok diyan, no. Just like the perfect analogy of a basket full of eggs, meron pong mga bulok, no, yung mga wala. Parang sa kamera. Hindi, marami namang matitinong congressman, matalino, pero napakaraming bobo. Napakaraming disrespectful, mga bastos na congressman. At higit sa lahat, hindi lang bobo, tanga pa. Tama yung analogy niyo, sir. Yung utak. Yung wala hong ginawa, kundi gumawa lang ng pera. Meron nga dyan, dating TV anchor hindi ko alam, laos na siguro. Wala hong ginawa ito, kundi sumakay sa issue para magkaroon ng content, no? Nako. Sir, yung mga ganyan ninyong pananalita, it's really obvious na you would be biased pagdating sa hearing na yan. Ngayon pa lang may binabanatan na kayo. 'Di ba? So anong purpose pa ng hearing na yan kung alam na nating bias na with ED. Hindi kasi alam mo kung bakit alam niyo yung bias na yan. Dati kasi itong mga tarantadong mga media at saka mga pinklawan, nilalait yung mga ibang Duterte supporter kasi pag sinulat nila bias, kunwari, media bias, kulang ng ED. Di ba? Totoo naman. Tama naman kayo, kulang ng ED. Tama yun. Ako, alam ko yun. Nakulang yung ED yung iba. Ganyan sila manlait Ganyan sila mang-api ng mga taong kulang sa pag-aaral sa English. Di ba? Pero, etong mga putang inang media na to, hindi naman nila pinupuna si Dan Fernandez na mali-mali English. Sinong mas... Ito ganito ka-plastic ang mga media. Maraming media dyan, nilalait doon ng mga Duterte supporter dahil mali-mali ang spelling. Supporter lang ito, mga ordinaryong Pilipino ito, mga nasa karsada. Mali ang spelling ng bias. Nilalait nila. Akala mo kung sino mga matatalino. Di ba? Pero... etong si Dan Fernandez na mali-mali ang pag-pronounce ng English, hindi nila nilalait. Ito ang ang dapat na mag-expect pa tayo ng mas matindi. Bakit? Congressman yan Ganyan ka-plastic ang mga media. Gusto ko lang ipasok. Hindi kasi alam nyo, usapin ito ng pagiging biased. Mawalang galang na po, Congressman Barbers. Kung gusto ninyong hindi maging bias yung committee ninyo na magdidinig ng hearing, yung mga ganitong hirit na laos na ata yung dating journalist na yan. Porket binabanatan kayo ng dating journalist na yan, laos na kagad. Ganun na kagad ang treatment nyo. Paano namin ma-expect na you would respect yung mga critical sa inyo kung ngayon pa nga lang binabanatan nyo na sila? Paano pa pagdating dyan sa kamera? Tama, mali? Siguro nababayaran yung kanyang mga content. Pero nakakalimutan niya siguro kung ano yung sinasabing responsible journalism. Nakakalimutan niya siguro yung sinasabing truth in Sir, nakalimutan nyo rin po ba na congressman kayo na dapat marunong kayong rumespeto? At hindi nyo ginaganyan ng pwede nyo naman tawaging etong isang ating vlogger o isang dating journalist na tila hindi niya kino-confirm yung mga balita. Dapat nating niyan, malaman. Hindi yung laos na. Porket laos na. Hindi yung tama Hindi yung tama Hindi yung tama yung ganyang klaseng
Tuloy. journalism, no? Yeah, So, dapat Nag-iba na kasi kung remind ulit ito mga Nag-iba na talaga ang landscape dahil sa But sa social media, no? Yeah, Yung, oo. Because of the social media. I was going to ask nga, are you going to go as far as like what do you call this, banning? Like, di ba ang Meta, nagsabi na sila, wala na, tatanggalin na nila yung pag-vet na yan. Di ba? Barbers, vet hindi bet. Kasi yung kasama nyo, bet ng bet eh. Yun ang kinakatakutan ng mga nasa Amerika. Hindi naman siguro kami aabot sa ganon dahil nga ang amin lamang layunin ay magkaroon ng disiplina, magkaroon ng regulasyon, magkaroon ng pamantayan, no? Itong mga pagbablog. Kasi for all we know, baka bukas, kung wala na ho akong trabaho, baka mag-vlogging na rin mo ako. Parang no? Parang ang dating mga vlogging lang ako. Okay, ganyan kayo mga ganyan kayo tumingin sa mga ordinaryong Pilipino eh. Baka bukas wala akong trabaho, magba-vlogging na lang ako. Parang ang tingin nila mababa talaga eh. Ganyan tayo i-treat ng mga opisyal ng ating gobyerno. Na supposedly they are called to be public servant. Pero ngayon hindi na, public lord na sila. O kaya the Lord of the Rings. Alam mo, kung parang yung gusto mong mangyari, parang talagang lubhang napakahirap. Kasi there will always be yung sinasabi ninyo na merong dating journalist. Kasi any Tom, Dick, and Harry now eh. Lahat ngayon may handle eh. Yeah. Lahat na lang may gustong sabihin. At binibigyan sila ng plataforma to express what they want to say. Yeah. Pero tatayo ang pangalan mo eh. Maniniwala ba kami, kamo, kung na drug lord ka? Tatayo ang pangalan mo. In the end, it's really your credibility, your integrity. Paniniwalaan ba ng mga tao yung pinagsasabi nitong tao na to na allegation, let's say, against you? I think ang kampanya niya, ang thrust should be educating everyone to be more discerning so that you can separate the chaff from the grain. That is exactly what we want to achieve here. Diba? Taliwas doon sa iniisip ng iba na pinipigilan natin yung kanilang malayang pamamahayag. No, hindi ho ganoon. Yun ang sinasabing fake news. Kaya nga tinitwist nila eh. Diba? Pagka yung interview mo halimbawa sa isang kaya ito, yung interview nyo sa akin, i-splice nila ito. I'll bet you 1,000% they will do this. They will splice this, no? And they will only play yung mga gusto lang nilang marinig na ikasisira natin. No? Yun nga ang... hindi sir, ako buo ko ipi-play. Hanggang pagtapos ito ipi-play ko, ipapakita ko sa inyo mali nyo. Hindi kasi ang linaw nung tinatanong ng babae. Sinasabi nung babae, paano na parang hirap naman ata ng gagawin ninyo na pagpigil ng fake news. Because ang dali nang gumawa ng account. Alam nyo, ito yan. Ipaliwanag ko lang sa inyo konting kaalaman na hindi nyo alam. Ito ipapaliwanag ko lang. Iniisip ko na yan Matagal na namin pinag-iisipan yan, pinagpaplanuhan. Ano ba ang lalaban sa fake news? 2022, 2000 nung pumasok si Mocha sa PCO bilang Assistant Secretary, kami nila Attorney Trixie, ni Attorney Ahmed, at saka nila Mocha, pinag-uusapan na namin how are we going to combat fake news? Can we stop them in spreading fake news? Sir, we cannot. No matter how many effort, no matter how many laws ang gawin ninyo, it's easy to spread fake news. Bakit kanyo? Ako, pasensya na ho ang tamaan, wag pong magagalit kasi wala naman tayong pang-combat doon sa mga nagtatago na walang mukhang mga channel, mga walang mukhang mga accounts. Kasi wala namang batas na kailangan rehistrado ang iyong Facebook account o di kaya ang iyong YouTube channel. Hindi ho kasi pwedeng ganon. Iyon ay hindi na jurisdiction na ninyo. Tandaan ninyo, it's www, World Wide Web.
Ibig sabihin sa buong ano ho ito, hindi ho yan sakop na ng Pilipinas. Ang pwede nyong gawin, stop nyo Facebook, stop nyo YouTube, stop nyo TikTok, martial law na lang tayo. Imposible naman po yun, sir. So sa madaling salita, simpleng-simple, how are we going to combat fake news? Simple. Ito ang kasagutan na wag na ho kayo magpahiring, sayang lang. Sasabihin ko na lang sa inyo. To be able to combat fake news, you have to make sure that there is true news. Kasi pag may totoong balita, kahit anong peking balita, tadtarin man ng peking balita yan, kung totoo ang balitang kumakalat, hindi yan mag-stand. Naintindihan ho natin? If we keep pushing for the right news, true news, unfiltered, not biased news, hindi ho magkakaroon ng fake news. Kahit magkaroon man, magmumukhang tangay nagpakalat ng fake news. Malinaw? Kaya nga nung plano namin noon na hindi natuloy to combat fake news dahil walang budget ang opisina ni Mocha noon, na kahit nag-iimbento yung mga ibang mga putang inang vlogger na sinasabi nilang may pera daw ang opisina, hindi nga namin nagawa kasi nga walang pera. Ang plano ni Atty. Trixie noon, magkaroon ng information seminar sa lahat ng eskwelahan to combat the fake news na pinapakalat against the Duterte administration. Sa madaling salita, bababa ang PCOO hindi lamang po sa SOCMED kung hindi sa mga eskwelahan at may magtuturo doon ng anong tunay na nangyayari sa ating bayan. Bababain nila yon to combat the fake news of the mainstream media. Tandaan yan. Yan o ang dahilan kung bakit to ay kung papaano po masugpo ang fake news. I-combat mo ng tamang balita. Halimbawa, yung numbers, di ba? Dati, usong-uso yung mga peking number, lalong-lalo na yung peking number ni Robredo. Yung pinakalat niya dun sa UNGA. Tandaan niyo yun? Kaya kinombat yun ng PCOO by spreading real numbers. Kung maaalala nyo, may real numbers nun. Nandun ang tamang mga numero. Hindi man perfect yung nagawa kasi na ako may konting kung ano ako doon reklamo ng konti yung pagka-create ng real numbers kasi cluttered. Dapat po meme type lang. Ito, ganun lang. Yeah, hindi yung cluttered. Yan ang the best way to combat fake news. Kasi sir, kahit anong batas pa ang gawin nyo dyan, paano ko nagpakalat ng fake news taga ibang bansa? Sige nga sir, explain nyo sa akin paano nyo babanatan yon. Paano nyo pakukulong yung mga nasa ibang bansa? Wala ako pinatutukuyan dito Tandaan ninyo, yan po ay ano po yan? Jurisdiction po yan. Ang crime ay jurisdiction. Hindi po pwedeng nandito ka, kung may nagpakalat doon sa ibang bansa, i-demand, ano mo yun, huhulihin mo yun. Nagpakalat siya ng fake news sa Pilipinas. Masalimuot ang social media. Sana sir, magkaroon kayo ng totoong hearing sa social media. Wala tayong magagawa, sir Buong mundo ang social media, unless isara nyo, magkaroon tayo ng sarili nating SOCMED. Magkaroon tayo ng sarili nating platform na ang pwedeng gumamit lang ay mga Pilipinong rehistradong may ID. Hindi Bakit? Again, we will go back to the heart of the Constitution. Ano ho yun? Yung law, yung heart ng batas na freedom of speech. Kaya barbers, I'm telling you now, this is useless. Hindi, ito malalim na talakayan po ito. Alam ko po ito. Pinag-aralan po namin ito noon, panahon na si Mocha ay nasa PCO. Talagang sila Atty. Trixie, Atty. Ahmed, iba-iba pang mga abogado, pinag-usapan namin how to combat the fake news na binabato nila kay Duterte. Including si Sec Martin. Alam na ano namin yan. Talagang pinag-uusapan how to combat yung mga peking balita ng Rappler. Hindi. Walang ganun. Walang specific. Gago! Pero di ba paano ho? Kaya nga alam mo ang idea namin noon to combat fake news. Ang suggestion ko noon nasa PCOO kami noon,
Kasi ganito gustong gawin nila. Ito, explain ko lang sa iyo para alam mo ha. Yung Maro, o yung ahensya dyan sa gobyerno, Maro. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin yan eh. Yung humahawak ng ano ba to? Yung presidential ang Malacanang Press Cartel. Yon. Yung mga media dyan sa Malacanang. Maro. Nasa ilalim mo ng Maro yun. Yung Maro naman nasa ilalim ng PCOO. Dati galit na galit sila kay Mocha. Kasi anong ginagawa ni Mocha? From PRRD, ilalabas ni Mocha agad-agad yung balita. Nagalit ho sila kay Mocha. Bakit? Sinasabi nila, bakit nauuna si Mocha maglabas? Dapat kami, kasi kami yung Malacanang Press Cartel eh. Kami yung inatasan eh, na nandito, dapat mauna kami sa balita. Ang problema namin nun, we are not competing against them. Kaya lang namin nilalabas yung balita, it is because sinisigurado namin kumpleto ang mailalabas. Kasi at that time, ang ginagawa ng media, magi-interview sila, chachap-chapin nila, ilalabas nila. Fake news na kagad ang unang makikita ng taong bayan. Tapos tsaka na lang sila babawi, tsaka na lang sila may follow-up question, tsaka na lang yung mga follow-up nila. Ang narinig na ng taong bayan yung fake news. Maniniwala na kagad. Kaya nga suwestyon ng opisina ni Mocha noon, nung nag-meeting nga kami, sabi ko, ang gawin natin, from PRRD, from Office of the President, unahin natin ng social media, ilabas natin ng buo. Tapos bago yung Maro o bago yung Malacanang Press Cartel. Siyempre maraming nagalit. Sino ba itong si Banatbay na suggest ng suggest? Kasi paupong-pagupo ni Mocha, miniting nila. Sabi ko, yan ang unahin natin to combat the fake news kay PRRD. Ilabas natin. Nagalit sila. Kasi sabi naman, di mawawala naman kami ng trabaho. Pakialam namin. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit kayo nandyan, magkatrabaho, magka-content. Pero marami nagalit nun. Tapos, eventually, ang daming gustong mag-resign si Mocha. Kasi nga, inuunahan niya yung mga media na maglabas ng buong kwento. So, hindi na ngayon matchap-chap ng mga media. Di yung ginawa namin. Sige, para hindi magulo. Hindi na muna kami makikialam. Pinabayaan namin sila. But eventually, yun ang sinunod ng PCOO. Kaya nga kung maalala nyo nun, na hindi ginagawa ngayon. Hindi ginagawa ngayon. Oy, oy. RTBM, manyari sa inyo. Noon, pag nag-speech si Pangulong Duterte, wherever, kahit saan, siya mag-speech, nila live ng RTBM. Magaling ang RTBM nung palakpakan, no? Totoo. Naka-live lahat yan. Bakit? Para pantay-pantay tayo. O taong bayan, tapos yung media. Kaya naalala ko noon, every time na chinachap-chap ng media yung sinasabi ni Pangulong Duterte, may susuplak na kagad na social media na kumukuha ng mga content at sasabihin, hindi yan ang sinabi ni Duterte, chinap mo yan, animal ka, gago ka po. Totoo, di ba? Kasi nga, inilabas ng RTBM, yun yung in charge. Yung RTBM, yung mismong speech, naka-live ang speech ni Pangulong Duterte, lahat. Ang galing ng RTBM noon, ewan ko kung kumuha ba sila ng satellite, kasi kahit sa lugar na mga walang signal, nala-live nila ang speech ni Pangulong Duterte. Kaya real time nalalaman ng tao. So, yun ang way to combat the fake news. Kasi, sa totoo lang kung meron mang maraming fake news, mas marami nung panahon ni Duterte. Lahat ng mainstream media, grabe kumakabanat sa kay Pangulong Duterte. And yet, nalalaman ng tao ang tunay na sinasabi ni Pangulong Duterte kasi naka-live. So, what do I mean? Same example. Kung gusto nyong i-combat ang fake news, marami na tayong batas dyan. Marami na tayong masasabi nating legal ways
para to combat yung idalin sa husgado yung mga nagpapakalat ng fake news. Kung talagang gusto nyo masolusyonan, ayusin ninyo ang communication ninyo para malaman ng tao kung ano talaga nangyayari. Yun lang yun. Combat fake news by producing the true news. Yun lang, kasimple ho yun, sir. Diba? O, tuloy. Ayaw na, o. Yung tanong sa inyo, no, Ali, kayo ba papayag na walang regulasyon, na patuloy ang pambabastos, patuloy ang pagmumura, patuloy ang walang disiplina ng mga yan? Diba? Alam mo, sir, ang problema kasi, yung pambabastos, walang disiplina, ganyan-ganyan. Wala kang magagawa eh. Ano nila yan eh. Kita niyo yung ano niya, yung una ang sabi niya, yung ang hindi naman daw ang pupuntirihin yung mga pumupuna laban sa kanya. Oh, pwede niyo sabihin, tanga kami, bobo kami. Oh. Pero wag kayo magpakalat ng fake news. Yan yung una niya sinabi. Pero bandang dulo, sinabi niyang may mga nambabastos na o yung nagmumura na. Di ba? So, ibig sabihin, sir, ang talagang puntiryan ninyo, yung mga nangaaway sa inyo o nambabash sa inyo. Nambabastos eh. So, anong point ko? Sir, kahit nambabastos yan, protektado yan ng freedom of speech niya. Kung meron man talaga kayong dapat punahin, yun doon lang sa fake news. Ako, against ako doon. 200% I am totally against fake news. I hate fake news. I hate people producing fake news. As a matter of fact, sir, ang dami kong nakaaway na vlogger na sumusuporta sa mga Duterte dahil nagpapakalat ng fake news. Alam yan ng mga banateros. Galit na galit ako dyan. Yan ang dapat na tunay na kinokombat, hindi yung bastos, walang modo. Sir, ano ho yun eh? Sako po ng freedom of speech nila yun eh. Kung ganun sila gagago, wala tayong magagawa doon. Ang dapat nyong gawin, siguro, tulungan ninyo ang kay OJC. Ano ibig sabihin? Kasi ikaw OJC doon, bumait sila dada eh. Diba? Pansinin nyo, pagka naka-live sila dada sa mga personal channel nila, mura ng mura. Pero sa SMNI, wow, ang babait. Alam mo, Kung kayo ay kaisa ng komite, kung kayo po ay kaisa ng komite, kami po ay nag-iimbita sa inyo na magbigay din ng inyong opinion no, sa aming susunod na hearing tungkol dito. Bigyan Alam nyo niyo kami pala, ng guidelines, bigyan nyo kami ng ideya kung paano natin magkakaroon ng disiplina para pare-parehas po tayo makinabang. Hindi nyo trabaho yun na disiplinahin ng mga tao. Sir naman, hindi nyo sir trabaho yun. Yung kayo lang o kami lang. Wala akong ganun. Ito ay para sa bansa. Sana makadalo kayo sa aming pagdinig ng... Maganda ito ha. Tingnan nyo kung paano binara. Unintentional, pero binara ng host si Barbers. Makapagbigay din po kayo ng inyong opinion. ay naku, wag mo ako papupuntahin kong wag. Bakit? Bakit wag kang papupuntahin? Takot ka makulong? Hindi. Ito ang sagot niya. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama nyo dyan. Anak ka po! Yun! Boom! Kunana! Ano daw? Grabe, ito banateras to si madam. Harap-harapan. Binara si Barbers. Huwag mo akong papuntahin dyan. Marami kong masasabi sa mga kasamahan mo. Ulitin natin. Inyong opinion. Ay naku, wag mo ako papupuntahin kong wag. Wag, dahil marami akong masasabi na mga kalabisan na mga kasama nyo dyan. Nako, yung mga kalabisan daw, mga pang-aabuso, pambabastos, mga disrespect ng mga kasamahan mo. Hoy! Saludo ko kay Banateras. Banateras to si madam eh. Hindi pa ako nakakapag-umpisa kong. Dahil aminado naman kayo, kalabisan din yung ginagawa ng ibang kasama nyo dyan. Hanga ko sa'yo, madam.
Huwag nyo na akong umpisahan. Kalabisan ng ginagawa nyo dyan. Ay! Ha? Gago! Saludo ako sa'yo, madam. Yan ang mga sagutan. Huwag mo na ako papuntahin yan. Maaaway ko lang yung mga congressman. Kalabisan. Oh. Well, Oh. Tameme. 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 guarantee you na dahil ito po ay isang pagtalakay ng issue na may national importance at para po sa atin to, para po sa ating bayan, kailangan namin ng mga opinion mula po sa mga experts kagaya ninyo, no? Pagdating sa journalism, pagdating sa experience, kailangan po natin yan. Dahil kami po, hanggang paggawa lang po kami ng batas, kami po ay dapat giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto. Ha! Akala ko titigil na si madam eh. Oo nga, tama ka dyan, Kong. Oo. Pero as much as, di ba, na you want us to respect you, respect us. Madam, ha? Yung ganyan mong kilay, ha? Nabilib ako sa'yo. Hindi, kasi walang ano siya eh. Wala siyang preno. Talagang, hindi. Kung gusto nyo kaming respetuhin nyo kami. Tuloy natin yan. Kami po ay Nambobolo pa kasi totoo lang dito, sinusubukang ganunin ni Barbers yung host. Binobola-bola niya pa, tapos sabay diretso. Pag mo ko pinagbubula. giyahan o gabayan nitong mga expert dito sa industriya nito. Oo. Simple-simple lang kung in much the same way as, we would want people to respect us, ganun din sana yung ginagawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga... Kulang na lang sabihin, hindi, talaga yung mga kasamaan mo, bastos. Grabe. Alam mo, pati yung kasama niyang host, natawa na eh. Bakit? Kasi talagang ang lakas ng loob ni madam eh. Gawad nating respeto sa ating kapwa. Yung ibang kasama nyo talaga, arguably talagang they cross the line, sa mga pagtrato po nila sa mga resource person na iniimbita dyan. And with that, Happy New Year, Kong. Hindi ka drug lord. Walang maniniwala na drug lord ka. Oh, yan! Very... The best, the best, the best. The best kayo. Palakpakan. Barado. And with that, hindi na pinagsalita. Gusto ko yun, madam. Iba ka. Ayun yung mga hanga ko eh. Gusto kong, yan ang mga idol. Gusto kong gayahin yan. And with that, Happy New Year. Hindi ka drug lord. Bye-bye. Gago! Tabish! Ano mga, may bago na akong idol ha. Pasensya ka na, Ted Pailon. Pero matikas si madam. Talagang harap-harapan. Matikas kayo, madam. Sana makilala ko kayo. Hanga ako sa inyo. Sana mga ganyan ng idol ko. Pagka nakita ko kayo, talagang nasasaladuhan ko kayo talaga. They're the best. Anyway, mga kababayan, ito'y pinapaliwanag ho natin kasi alam mo, napakinggan ko din yung live ni Attorney Trixie kagabi. Kagabi nga ba yun? Sunday night. Ano na ba ngayon? Basta. Kagabi. Tuesday na pala. Sunday night. Basta, napakinggan ko. Habang naliligo ako, pinapakinggan ko yung sinasabi niya. Ang ganda ng kanyang sinasabi patungkol ho dyan sa freedom of speech. Napaka-importante po niyan. Kasi, freedom of speech does not equal to good speech o kaya positive speech. Hindi ho. Freedom of speech includes kahit bashing, includes
criticism, lahat. Freedom of speech includes everything except yung papasok sa libel. Ano ho yun? Yung may talagang malicious na na intent, 'di ba? Or defamation, slander, yan. Ako, sangayon ako na hindi dapat ganyan. 'Di ba? Pero yung i-criticize mo lang ang tao, tanungin mo lang yung tao as part of his or her performing or kanyang job as a public official, hindi ho yun ibig sabihin fake news na. Halimbawa, yung pagtatanong ni Ka Eric at saka ni Madam Lorraine Badoy, di ba? Tungkol doon sa budget ni speaker. Nagtanong lang siya. May nakuha silang source at tinanong nila, totoo ba ito? Anong ginawa niyo doon? Tinawag niyong fake news, pinakulong niyo pa. Tama, mali. Yun ay pagtatanong. Galing sa resources nila na ganun daw. Bakit sana sinabi niyo, hindi totoo yan? Kaya Eric, bago ka magtanong, alamin mo muna. Pwede ba yun? Kaya nga nagtanong Dahil doon, tinanggalan nyo ng hindi actually tinanggalan, pinasuspend nyo sa NTC yung prangkisa ang prangkisa ng SMNI. Tapos sasabihin nyo, sir, you are not against those who criticize you? Sino maniniwala pa sa inyo pagkatapos nyo ginawa yun? So, imposible ho. Kaya nga ang ganda-ganda sinabi ni Atty. Trixie, whether bad yan, hindi, pagmumura yan, as long as it is part of their freedom of speech at hindi sila naglalibel, yun ay kalayaan nila. Wala tayong magagawa. Walang batas na pwedeng gawin laban doon dahil nasa konstitusyon natin yan. So anong ibig lang sabihin nito? I think because of the way Barbers is saying now, this is going to be a biased kind of hearing. Sigurado ako one-sided tong hearing na to. Ngayon pa lang. Yung namumuno ng chairman, bias na kagad magsalita. Ini-interview pa lang. How much more pagdating na doon sa kamera na ang tatapang na niya mga yan. Nagtatago sa likuran ni speaker. Di ba? Huwag kayong magtago sa sa kapangyarihan ninyo mag-contempt. Malalaman niyo ang tunay na katotohanan. Huwag kayong magtago sa sarili ninyong kapangyarihan na mambuli. Malalaman ninyo katotohanan. Pero kung ganyan lang din, wala kayong ma-achieve. Yun lang sa akin. Kasi kung katuwang sa fake news, kami ikukumit ko sa inyo. Ang Banateros, hindi gagawa ng chismis yan. Hindi gagawa ng fake news yan. At kami mismo, lalabang kami sa fake news. Kaya nga kahit kami hindi nyo napapansin, kami po, ewan ko kung alam niyo yan, Congressman Barbers, kami po, kahit yung balita ay would benefit our cause in alam mo, kalabanin yung gobyerno o kung sino man i-criticize, even if it will benefit us. Pagka fake news, i-call out namin yun. Ang dami nga nagagalit sa amin pag kino-call out namin yung mga fake news ng ilang mga Duterte vloggers Galit kami kasi. Ayaw namin nun Dapat patuloy namin sinasabi, kung tayo may pinaglalaban, dapat dun lang tayo sa totoo. Huwag tayong gagamit ng kasinungalingan. Pag gumamit tayo ng kasinungalingan para labanan ang kasinungalingan, wala tayong pinagkaiba sa mga NPA na gumagamit ng propaganda para labanan ng gobyerno. Hindi kami ganun. Kahit kami po, yan, ikukumit namin yan. Katuwang nyo kami sa lalaban sa fake news. Pag may nakita kami fake news, kahit kasamahan namin, i-call out namin yan. Sigurado kami dyan. Pero kung gagamitin nyo lang yung hearing na yan para manggipit ng mga vloggers, sigurado makakalaban nyo
ang banateros dyan. Hindi ho tama yan, sir. Sana ho ay maging munting paalala to. We want peace. Sa katunayan, pansinin ninyo. Ang banateros nga, hindi nga kami madiin sa yung parang laging galit na palaban na ano. Ano kami? Sa amin kasi, pag tama, palakpakan. Kahit sino pa yan. Kahit si Romualdez pa yan, kahit si Marcos pa yan. Pag tama ang ginawa, pinapalakpakan namin. Pag mali, binabanata namin. Kahit sino pa yan. Yan kami. Yan ang banateros. Mananatili kaming ganyan. Katuwang nyo kami. We want peace and we want our country na umangat. Pero sabi nga ni Madam, hindi ho natin mapapagkaila yung mga kasama nyo abusado na. Kaya useless yung hearing na gagawin nyo. The next performance will start momentarily.